Samantala, Executive Secretary Ralph Recto nanindigan na wala siyang criminal liability kaugnay sa paglilipat ng excess funds ng PhilHealth sa National Treasury noong siya'y kalihim pa ng Department of Finance. Inihayag yan ng opisyal kasunod ng isinampang reklamo ng isang health advocate. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Panggugulo at harassment case lamang. Ganyan inilarawan ni Executive Secretary Ralph Recto ang reklamong plunder at technical malversation na inihain ng health advocate na si Dr. Tony Liachon. Tinukoy ni Liachon ang iligal umanong paglilipat ng 60 bilyong pisong excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Ayon kay Recto, ang paglilipat ng pondo ay ipinag-utos ng batas sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act at isinagawa niya bilang pagtupad lamang sa kanyang tungkulin noong siya ay kalihim pa ng Department of Finance. Ipinunto pa niya na ilang mahistrado ng Korte Suprema na ang nagsabi na wala siyang criminal liability dahil kumilos siya alinsunod sa umiiral na batas. Wala rin anyang intensyong ilihis ang pondo para sa pansariling interes at lalong walang ebidensya na personal siyang nakinabang sa naturang pondo. Iginiit pa ni Recto na sa ngayon ay naibalik na ang 60 bilyong pisong pondo sa PhilHealth. Dagdag ng kalihim, paninirang puri at kasinungalingan ang mga aligasyong siya ay nagpayaman mula sa pondo ng PhilHealth. Tinukoy rin niya ang nagsampa ng kaso bilang isang taong gumagamit umano ng kasinungalingan at galit upang makakuha ng posisyon sa susunod na administrasyon. Tanong ngayon ng kalihim, sino ang nagpopondo sa kaso upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malaking iskandalo? Sinabi naman ni Liachon na kinikilala niya ang mga pahayag ni Recto maging ang mga opinyon ng mahistrado ng SC. Nirerespeto anya ito at handa siyang talakayin ng kaso sa tamang forum. Hindi rin anya personal o dahil sa layuning makakuha ng posisyon sa gobyerno ang paghahain niya ng reklamo. Sa halip ay para anya ito sa karapatan ng mga Pilipino. Iginagalang naman ng palasyo ang pagsasampa ng kaso ni Liachon at iginiit na mas maiging hintayin na lamang ang magiging desisyon dito ng korte. Lahat naman ng tao ay may karapatan na magsampa ng kaso. Ang tanong na lamang dyan ay ito ba ay mananalo o ito ba ay madidismiss? So, hintayin na lang po natin. Una nang nilinaw ng pamahalaan na walang programa ng PhilHealth ang naapektuhan sa pansamantalang paglipat ng excess funds nito sa National Treasury. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.